Okay, 6 na minuto makalipas ang 2:00 ng hapon. Okay, Sir Tom, nandito na tayo sa ating portion na kung saan makakapanayam naman natin ngayon ang ating bisita. Tulad nga ng sinabi ko, Sir Tom, isa po siyang napaka-aktibong miyembro ng industriya ng motorsiklo. Siya po ay chairman ng Motorcycle Rights Organization at siya ang president ng Motorcycle Advocates of the Philippines. Walang iba kundi si Sir Jobert Bolaños. Sir Jobert, magandang hapon po. Good afternoon sa inyong lahat at sa mga nakikinig ng Motorsiklo Eksklusibo. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, Sir Jobert, mukha yatang alam mo, bihirang-bihira ka namin makausap on air. Mukha yatang this is a big thing for the industry dahil mukhang pag nagbisita ka, sigurado may nangyayari sa ating industriya. Ano ba ang latest from the Motorcycle Rights Organization and from the Motorcycle Advocates of the Philippines? Simulan natin sa ating lungsod ng Maynila. Dito sa ating City of Pasig, meron tayong mga concern na natanggap mula sa mga riders natin na merong isang batas na pinapatupad na questionable. Batas na questionable. Ibig sabihin local law ito. It's an ordinance na pinapatupad sa area nila na medyo merong konting clarification na kailangan nating pagtugunan ng panahon or ng pansin. Dahil medyo hindi tama ata ang nangyayari doon ngayon. Hindi tama ang pag-i-implement ng ordinance na yun. Yes. Mukhang one-sided na naman. Hindi lang one-sided, kundi selective pa. Aba, mukha yatang talagang malaking problema. Sige, Sir Jobert, ituloy mo. Okay, at sa ating mga provincial areas naman, meron tayong natanggap na balita at lumabas din ito sa mga tabloids at mga online news reports na ang Iloilo ay pinagbabawal ang paggamit ng full face helmet. Aba, parang taliwas yun dun sa Pinas. Taliwas na naman ito dun sa motorcycle law. This is a national law. Helmet law. Oo, helmet law na kailangan lahat ng riders ay magsuot ng protective headgear. That's And correct. one of the best protective headgear is the full face helmet for the riders. Talaga ibang klase talaga mga politician natin dito sa Pilipinas. Pwede kaya parada sila sa Luneta? Total malapit na naman ang December 30, di ba? Yun ang anniversary ni Dr. Jose Rizal. Sa ganyang klase ba, Sir Jobert, what takes precedence? O alin ang pumapangibabaw, ang national law o ang local ordinance? It's always the national law. The ordinance cannot supersede the national law. So it must be ignorance on the part of the local government para magpasa sila ng ganitong klaseng ordinance. Maybe we can ask Annabel to call the office of Senator Bong Revilla para maipaalam natin, di ba? Tama. Oo, dahil siyang author ng National Helmet Law. Correct. Parang binabasto siya nito. Well, hindi naman intensyon ng MRO at MAP na questionin ang mga taong gumagawa ng mga batas na ito. Pero ang gusto lang namin iparating meron tayong national law na sinusunod at kung ano man ang problema ng kanilang syudad, sana naman wag nating ipatong sa balikat ng mga riders dahil hindi naman nila kasalanan kung ano man yung problema nila doon para ipagbawal ang full face helmet. Meron nga ako napapansin, Sir Tom, Sir Jobert, mukha parati pinag-iinitan ng mga motorcycle riders. Ba't kaya ganun ang mga local government o yung mga politicians natin? Dahil ba sa maliit na segment ito ng ating industriya? Baka pag nagsama-sama lahat ng riders, magulat sila. Mag-stand still ang buong EDSA. Actually, tama ka dyan, pero yun ang isa sa mga bagay na gustong-gusto nating iwasan, hindi gustong mangyari. Ang gusto talaga mangyari ng MRO at MAP makausap ang mga taong ito na gumagawa ng mga batas nila sa kanilang syudad, dalhin sa lamesa ang kanilang mga issues, panukala
para naman makapagbigay tayo ng ating advice o suggestion para mas makagawa sila ng mas maganda at mas patas na mga legislation. Pero mukhang, Sir Tom, I think the problem lies is they don't like to coordinate with these associations like the Motorcycle Rights Organization or the Motorcycle Advocates. Mukhang they refuse to acknowledge this kind of association, or baka naman hindi tayo kilala. Well, matagal na ho kasi tayo sa larangan ng legislative and legal issues ng Pilipinas since 2008 tayo. One of the things that we did before is yun nga hong batas na pinalabas ng LTO na ating napasuspend back in 2008. Mula noon, naging aktibo na ho tayo sa DOTC at ibang government agencies, particular na dun sa Road Safety Act. Active ho tayo dyan. Ang presence ho natin nandyan. Nagbibigay ho tayo ng mga input natin dun sa mga batas or sa national law na hinahanda para sa buong Pilipinas. Meron pa rin ho talagang mga areas na they want to do things on their own. Yun ho ang medyo kailangan nating tugunan ng pansin sa ngayon. Ito nga lumabas yung sa Pasig, yung sa Iloilo, unconfirmed ho yung sa Vigan. Meron ho sa Vigan, pagka pumasok ka sa kanilang city proper, bawal ho ang helmet. Only in the Philippines talaga. Ibang klase talaga. Ano kaya ang dahilan nila? Maybe we can give a good guess. Again, criminality. Well, not just a guess, but it has been proclaimed na the cause of this legislation is criminality. Mukhang tayo hindi papalaring makausap o makapanayam si Senator Revilla dahil sa ngayon wala pong sumasagot sa kanyang opisina. Hindi naman holiday today. Friday naman. Baka may session. May session. Dapat andun yung mga staff niya, ang kanyang chief of staff na para pwedeng sumagot. Anyway, Annabel, pakitesting na lang ulit. Okay? Para maano natin. Meron yata tayong na-contact na. Kung sino man yan. Sino yung nasa? Ayan. Sino? Si Colonel Alberto Dulay. Colonel Alberto Dulay? Yes. Oo. Sir Jobert, pakihanda na ha. Magandang hapon po, Colonel Dulay. Magandang hapon po naman. Oo, sir. Nandito po kayo live sa ating programa sa DZME Motorsiklo Eksklusibo. Oo, ito pong ating, meron po tayong bisita ngayon dito, Colonel. Ang pangalan po niya ay walang iba kundi si Jobert Bolaños. Siya po ang chairman ng Motorcycle Rights Organization at presidente po ng Motorcycle Advocates of the Philippines. Medyo meron lang po siyang mga katanungan para po sa inyo dahil mukha ho yatang nagkakaroon po ng selective na panguhuli sa mga motorcycle users dyan po sa city ng Pasig. Paano po selective kaya? Yun nga po, sir. So I will let Sir Jobert talk with you po. Sir Jobert? Magandang hapon ho, Colonel. Magandang hapon po naman. Sir, kasi ho, nung mga bandang buwan ng July at August, nakatanggap ho tayo ng mga reports magmula sa mga riders natin na nagkakaroon daw ho ng hulihan or nagpapalabas ho ng warning ang ating blue boys or traffic enforcers dyan sa Pasig City regarding ho sa maiingay or open na tambutso. Ngayon, binigyan ho sila ng fair warning, which malaking pasasalamat ho namin sa inyo at maganda ho yung adhikain nyo, yung intention na patahimikin ho ang lugar. Ngunit nung naging official na ang apprehensions nung itong nakaraang buwan, nalaman ho namin na ang hinuhuli lang ho in particular mga motorsiklo at mga maliliit na klase ng motorsiklo. Yung sinabi nyo, parang tatlong buwan na ako, ano? Mhm. Kasi po, siguro,
ng bag, nang-hold up, mabuti kong bag o cellphone, pinaparil pa pinapatay yung mga naagawan. So, nagkaroon po kami ng preventive aspect doon. Sitahin yung mga lalo na yung riding in tandem, kaya yung nagmamotorsiklo, sitahin na bakit wala naman po kayong, siyempre na kung naka-helmet naman po yan, wala tayong kwan, liban na lang kung maingay na maingay talaga yung tambucho. So we warn them at the same time para magkaroon ng psychological impact sa mga mababait po natin kasama kung na sinasamantala yun, nangaagaw ng kung ano-ano dito po sa Pasig, nabalitaan po yun, dalawa po yun, isang gabi, dalawa, rin babae, at saka yung isa pa. So, ginawa po namin yun para ika nga to preempt para ma-sustain naman yung crime prevention namin. At exactly to apprehend. Although, meron po kaming ordinansa, yung mufflers and noise controlling device. Kasi po yung ibang mga motor natin, tinatanggal yung silencer at maingay na maingay, lalo na po kung gabi, nakatanggap po kami ng mga tawag din na napakaingay, bakit daw gano'n. So, tuloy na po yun ang namin para magsita-sita. Pero yung unang sago lang po yun. Although, sabi nga, ngayon, yung pag-warning po namin, nagkaroon naman ng magandang bunga sapagkat nawala po yung reklamo roon sa Pasig po sa pagka nakatandem, delikado ka na. So, nagkaroon po ng pan yung mga mababait natin ako, nasusita at kung saan sa ang kanto. So, for the past 4 months po, wala kaming report na gano'n, ng agaw o ng pangkasinong rampat talaga ho. So, yun lang ho naging nun. Just after that, ngayon ho, sinisita na lang dahil sa maingay nga ang tambucho, yun ho ang unang nakuha namin. This is, Papaw, wala na, just to random check. Minsan po, nakakahuli kami nung pagsisita-sita kung gano'n, nakahuli kami ng mga akyat bahay na nakamotorsiklo dalawa nung masita at sinekap nagtakuhan, so nagkahabulan yung pala meron na silang nagawang kalokohan, so it led to the apprehension of the suspect. Dalawa ho, kasama may mga dala silang mga pick-lock at hindi ho gumagawa ng mabuti, so sabi namin nagbuga ng maganda. Although yung sinasabi nga ho natin na yung muffler na hindi naman ho open kasi noise controlling device. Alam niyo naman ho ang muffler pag wala hong panyan hindi naman yung kung maingay na maingay, yun lang po ang inuuli. Pero kung katamtaman, meron naman ho talagang nare-register yan dahil sa may magandang magandang hindi masyadong maingay at tampuso. Okay po yun. Yun nga ho, sir. Dun ho tayo. Yun, sinasabihan lang ko para magkaroon ng makita ng iba. Pag nakamotor ito, sinisita. Pero hindi po hinuhuli yun, sinisita lang. Yung iba naman na malalakas talaga at saka marami po talaga, lalo na kung gabi. Yun po ang konti lang naman ho yung po na inano lang namin, sinisita lang. At saka yung iba na medyo, siyempre, alam sa pag kami kita na ganun-ganun na, ganun-ganun. Wala na po. Maraming kinuan. Yun nga ho, sir. I mean, para ho sa community, magandang hikain nga ho ito na patahimikin ho natin ang ating syudad. Ang aming question lang ho dito ang ano ho ba ang sinusunod natin na proseso, ano ho ba yung standard ng noise level, kasi ho sa lahat ho ng batas na ating ini-implement, mahalaga ho na meron tayong sinusunod na implementing rules and regulations tulad ho ng sa Clean Air Act, which is ito ho ang pinakabasihan ng ordinance na ito sa section 85 nga ho. Ngayon, ang nangyayari ho kasi sa kalsada medyo hindi naman ho sa
binibigyan namin ng madiing pansin, ano, pero medyo subjective ho ang ang basihan ng mga enforcers dun sa maingay at open muffler. Ang nakalagay ho sa ating ordinansa, kung ating hong titignan mabuti, all motor vehicles without muffler or without working noise controlling device. Ngayon, marami ho kasing mga question dyan, tulad ng paano ho ba nadidetermine na no muffler ito, at ano ho ba ang pinagkaiba ng open muffler sa no muffler. Yun ho yung mga ilan sa mga tanong na ibinabato. At since sinasabi ho dito sa ordinance ninyo na ang sakop ng ordinance all motor vehicles, bakit ho nakatutok sa motorsiklo lamang? Hindi po, nakuha lang ho yun dahil sa kataong nga ho no, na ang Eurasys ng siguro nakuha nyo, Eurasys ng hold up, nakagawa ng plan na nakamotorsiklo, expander, mga ganun po. Parang nakabay lang po yun doon na gano'n, kaya yun ang nakikita. Pero lahat po ng sasakyan na maingay ang tambuso, lalo na ho kung gabi, sinisita rin po. Okay. Meron ho kaming natanggap na litrato na sa loob ho ng Pasig City na nakakalat ho ngayon, na ang nakalagay Notice to the Public, City Ordinance number 01/2004, Articles XV, Section 85, Open Mufflers of Motorcycle is strictly prohibited. So the signage itself says motorcycle, hindi ho all vehicle. Kasi yun, siguro maaaring yung naglagay po kasi tumaho natin mo yun dahil doon sa rasyaho ng mga ika nga itong nangyayari na nag-hold up yung mga nakamotorsiklo. Kernel, pasensya na po sa interruption. Kernel, mukha ho yatang napaghahalo nyo po yung kriminalidad dito po sa ordinansa ng Pasig City, no? Kasi po, gabi-gabi dumadaan po ako sa may Julia Vargas at Meralco Avenue. Napapansin ko, ang daming mga kotse maghaharurot doon, mga alas 12, naka-open pipe ang iingay. Hindi naman po hinuhuli ng mga Blue Boys. Maybe ang dahilan nila alas 12 na ng gabi, wala ng Blue Boys na naka-duty. Pero kahit po sa araw, may maraming kotse tumatakbo na maingay ang mga tambutso. Bakit po pinag-iinitan lamang po ay ang motorsiklo? Hindi po sa pinag-iitan po na yun nga ho, kaya nga sabi namin na yung ginagawa ay nagpe-perpetrate yung mga naka-motorsiklo. Pati naman ho yun sa mga naka-open market po na sinasabi natin, mga sasakyan yung mga nakakap. Pati po hindi sila naman. At saka kami po kasi hanggang alas 10 lang po ang traffic namin. Kaya yung sa alas 12 po, wala na po kami. Kaya yun po nagiging kwan. Sa mga ika nga yung maingay ang tambuso, tarik po yun. Kasi nga, Colonel, ang city ordinance, all motor vehicles. Ngayon, nakakuha po kami ng retrato, nakalagay, hindi na all motor vehicles. Naging motorcycles na po. Opo, meron po kami ditong picture, nakitang-kita po na nakalagay na motorcycles. Samantalang ang ordinansya po ng Pasig City is all motor vehicles. Malaking pagkakaiba po yun, di ho ba, Colonel? Ibig sabihin ng all motor vehicles from 2 wheels up, hindi lamang po 2 wheels. Ano po ba nangyari at naging subjective or selective ho ba itong nag-post nitong poster na to sa Pasig City Hall? Kaya nga po, di medyo mali po yan, Colonel. Yan yun, pakuha namin yung signage na yun. Natuon lang yun doon talagang
doon sa crime. Wala po tayong problema doon, Colonel. Basta pag meron po gumawa ng krimen, kay nakakotse siya, kay nakamotor, huliin nyo, Colonel. Sasaludo po kami sa inyo. Hindi po namin kinukonsente dito sa programa namin Motorsiklo Eksklusibo yung mga masasamang elemento ng ating society na ginagamit ang motor sa paggawa ng krimen. Sasaludo po kami sa inyo, papalakpakan po namin kayo, we will commend you on air. Pero po yung medyo nagiging selective and subjective naman po tayo dun sa ibang bagay, medyo hindi po tayo magkakasundo ron, Colonel. Hanggang nga lamang ho at paring doon na bunto nyo, kala nung iba ganun lang. Pero yun lang naman yung initial salvo sa po na yun, then nakita lang ng tao na talagang sinisita after that, may psychological effect na po. Medyo natigil po Magkakaroon yung ng resolution itong silence. o tapang pag-aagaw na ginagamit So, ganun ho ang ginagawa namin, sita na sita para sita lang ho sa ngayon. Actually, Para magkaroon naman ng impact ng konti. So, inisikuan na marami hong nagsayap na sa kamantahan. Sa ngayon po, may tatlong wala kaming walang record. mawalang galang ho, sir, meron ho tayong na-receive na report na meron ho, ito ho, medyo tugunan ho natin sana ng pansin ang enforcement natin sa Ligaya along Marcos Highway. Ito po kino-consider na national highway po ang Marcos Highway, no. Dito po meron hong iilang riders na nagsubmite ng kopya ng kanilang ticket na ang nakasaad ho open muffler. One of the things ho kung bakit ho kami medyo nandito ngayon dahil yun nga ho kinu-question namin. Number one nga ho, according to the law, without or non-working, nung chinek ho namin, kami ho mismo, personal namin chinek ang mga motorsiklong nahuli, meron naman ho silang muffler, mga aftermarket pipes ho ito, medyo may konting kaingayan, pero yun nga ho, ang hinahanap po natin, syempre ang IRR, ang proseso, ang standard, para naman malaman natin kung ano ho ba talaga ang bawal at hindi bawal. Tapos, one of the things ho din na gusto rin ho namin sanang bigyan nyo rin ng pansin, numero uno po, ang mismong enforcer na nanghuhuli, ang kanilang motor po ay lumalabag sa sinasabing ordinansa. Mas maingay pa ho ang mga tambucho ng enforcer. Yan yun, titignan ho namin yan. Sa ngayon ho, yung isalbo lang ho yun no, ng kwan, maaaring ngayon ho, meron na ho silang direktiba na sa ganun. Yung open muffler, depende ho yun kasi maaaring sa kanila pag dinigilay ganun, ikwan lang ho nyo rito, papuntahin nyo rito yung nakuha, titignan po natin. Actually, well, sir, one of the things ho kasi na about this ordinance, kami ho naniniwala din sa ordinance na to. Ang position po ng MRO at MAP magandang hakbang ho ito. Pero ang kailangan lang ho natin ayusin ang proseso nito at mag-set ho tayo ng tamang standard at ng maayos na measure ng ingay ng motor. Meron ho kaming research material, kompleto ho kami magmula pa sa iba't ibang bansa na pwede ho naming i-share sa inyo kasi for one thing ho, ito hong sinimulan ninyo, ayaw ho naming ding mawala ito. Dahil maganda naman ho ang intensyon. Ang pamamalakad lang ho ng mga enforcers ang medyo may problema. Oho, meron naman ho nakakabit.
Oho. And one more thing po, sir, bago ko makalimutan, since napag-usapan natin ang Marcos Highway, ang aking nakuhang information sa UP College of Law na ang traffic ordinances ho hindi ho dapat nag-a-apply sa national road, kasi karamihan ho ng mga national road natin bumabaybay lang ho sa gilid ng ating syudad. Hindi naman ho talaga nilang intensyon na dumaan, although sabihin na natin oo, teritoryo ho yan ng Pasig, pero that's why these types of ordinances ho hindi ho dapat nag-a-apply sa national road, kasi nga ho hindi naman ho talaga dumadaan, hindi naman papasok. National road siya in the first Oo. place. So Colonel, national law dapat ang nakasakop sa kanya. Colonel, alam ho kaya ng ating mga traffic enforcer, nabibigyan po kaya natin ng edukasyon na ang national law po ay hindi na po sakop ng local traffic enforcement? Alam ho kaya ng ating mga enforcers yan? Ako, hindi ko alam eh. Hindi naman po, Colonel, ang ibig sabihin ay alisin natin. Pwede pa rin po naman tayo tumulong sa magandang pagdaloy ng traffic. Pero yung mga ibang local ordinance na, di ba? Opo, di ba? Best example ko yung code lang ang national. Actually, oo, sir, speaking of overacting, meron ho tayong additional report na nakuha din ho. This one is verified ho kasi ako ho mismo lumabas at na-witness ko ho ito sa Marcos Highway, na ang traffic enforcer ho natin gumigit na ho, pumupunta sa island at doon nag-aabang ng mga dumadaan na motorsiklo. Tapos kapag meron siyang natanawan na merong parating na maingay, doon mismo sa gitna ng highway hinaharang. Ito ho ay sa Ligaya. Ngayon ho, ang main concern ho namin, hindi lang naman ho sa rider, pero pati ho sa traffic enforcer. Kasi kapag may disgrasya hong nangyari, damay ho lahat. Now, yun nga ho Opo. Anyway ho, sir, kami ho ay nag-i-extend ng aming tulong at ng aming material na pwede namin ibigay ho sa inyo at i-share, at kung gugustuhin nyo ho kahit kami na ho ang magpa-seminar regarding dito sa international law na hawak ho namin, willing ho kaming tumulong sa City of Pasig sa inyo po para ho natin maayos itong ordinances natin. Yes sir, atin hong papadala ho sa inyong opisina sa TPMO Pasig ang contact numbers ng MRO at MAP. Kung sa katotohanan lang ho nagpadala na nga ho kami ng ilang sulat at email dyan, hindi nga lang ho kami sigurado kung ano nangyari, pero maganda ho't nakausap na namin kayo ng diretso, papadala ho namin ang aming contact numbers. Mm-hmm. Motorcycle in tandem, lahat na. Puro tandem mo ng konti, then meron na siguro mga 4 months ngayon na wala na kami napapalitan na kwan na ako, sabi medyo maganda. Yan lang, para sumusobro, Ang sa amin naman hong sinasabi, hindi lang naman ho sa enforcement, pati na rin ho sa PNP, ang best solution ho talaga sa criminality is the presence of our enforcement on the streets. Visibility ho ang number one.
Ngayon, ang susunod na ho dyan, kapag naayos ho natin lahat yan at maigi na ang relationship ng community, ng end user at ng enforcement, ang susunod na ho dyan ay participation na mismo ng publiko. Opo. Mhm. Call center, hindi mo ba? Hanggang madaling araw po yan, uuwi. Sa oras ng gabi, yun po nangyayari. Kami naman po hanggang alas 10 lang. Papalit dun, wala na po. Well, Yan po, Colonel Dulay, maraming pong salamat at amin po kayo'y nakausap live para po magkaintindihan ng konti, para din po malamang po, sana po pagsabihan nyo po ng konti o bigyan ng seminar ang ating mga traffic mga enforcers natin. Oo nga pag siguro gusto niya mag-artista kaya magaling siya mag-overacting no? Oo, yung pagiging agresibo minsan mali na po. Wala na sa lugar. Anyway, Colonel, makikipag-ugnayan po sa inyo ang Motorcycle Rights Organization at ang Motorcycle Advocates of the Philippines para po maibigay sa inyo yung mga materyales na kanilang pinagsasabi upang makatulong naman po sa inyo. Pero sana, Colonel, matanggal po yung maling poster na nakakabit doon sa main City Hall dahil very selective and subjective po yun. Ang ordinansya po natin ay all motor vehicles, pagdating doon ay naging motorcycles na. Kaya nga, medyo maling-mali po yun, medyo below the belt dahil discriminatory po masyado sa mga nagmumotor. Salamat, maraming salamat po. Maraming salamat po, Colonel. Okay. Yan, si Colonel Alberto Dulay po ng Pasig Traffic at ngayon po ay 35 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon at ang time check na ito ay handog sa inyo ng Motorstar, ang motor ng pambansang kamao. Ayan, Sir Tom, medyo bigyan muna natin ng konting pahinga ang ating bisita dahil napakaganda ng ating usapin. Medyo magbabasa muna tayo ng konting text. Good PM po MX, pabati naman po sa mga BTX, lalo na ang masipag naming presidente na walang iba kundi si Pres Rudy Brin at sa buong staff ng MTI Balintawak Branch. Aba, may bumabati pa sa MTI Balintawak Branch. Eto, magko-comment po ako sa maingay na muffler. Bakit po sa mga motor lang? Marami din naman four wheels sa may ingay. Bakit hindi sila sinisita? Yan nga, Miguel, yung ating ipinasabi kay Colonel Dulay na siya po ang I think consultant ng TPMO ng Pasig City. So, Sir Tom, meron pa ako isa dito. Good PM MX, masipag po mag-checkpoint ang PNP dito sa Bulacan. Madalas po nahuhuli mga nakamotorsiklo. Authorized po ba talaga sila mag-kumpiska ng motorsiklo o ng driver's license? Mayor ng Bulacan. Clarify ho natin itong bagay na ito, no? Na-receive na ho ng MRO ang reports na ito, subalit naghihintay ho lang tayo ng proper evidence bago ho tayo umaksyon. Mahirap po naman kasi na puro hearsay lang ang basehan natin, baka tayo pang mapahiya pag tayo lumapit doon. Now, when it comes to enforcement ho, no, pagka nahuli ho kayo sa isang traffic violation or violation corresponding to Republic Act 4136, yung humuhuli ho, kailangan ho mag-issue ng ticket. Okay. It's been practice already na kinukuha ang license kasi ang ticket, kapag yun lang ho ang natanggap nila, napakadali hong i-discard. Hindi pero ngayon, kapag meron kang ticket,
at finorward ng apprehending officer yan sa LTO, nakalagin yan sa computer. Yes. Akala ng mga nahuhuli, porque papel lang yan, tinatapon nila. Pag nag-renew sila ng lisensya nila, Lalabas. doon sila Oo. nagugulat, uy, may huli pala ako. That's the ideal scenario. Kaso marami hong area na ang kanilang traffic ticketing wala hong access dun sa Stratcom system. So hindi ho nila nare-report. Marami hong lugar na ganyan. So ang ginagawa nila, kinukuha nila ang lisensya. Now, at ito ho yung gusto Pero ko sabihin. is it lawful, Jobert, ang pagkuha nila ng lisensya kahit na it's a way for the driver to be penalized, pero is it lawful? For the local, yes. The ordinances, yung traffic enforcement ng city, yes. Pero kapag dating ho sa LTO, kasi pagka LTO flying squad or LTO mismo humuli, usually ticket na lang ang binibigay. Ang MMDA din ho, ganun na. Ticket na lang ang binibigay. Kasi ang MMDA may direct connection na. Now, dun ho sa nanghuhuli sa Bulacan, kapag wala ho silang pan-ticket, hindi ho sila authorized manghuli. Pwede lang sila mag-checkpoint o plan sita o plan silip, yung visibility operations nila, okay lang ho yun. Pero para manghuli sila ng ganon, nang walang pan-ticket, bawal ho yun. Tapos, ang nangyayari, Jobert, sorry for the interruption, ang nangyayari daw na style, kapag dun sa checkpoint, wala silang dalang ticket, ang ginagawa, halika rito, sumama ka sa akin, dadalhin sa presinto, andun yung ticket tsaka titikitin. Bawal ho yun. That's against that's against the standard operating procedure. Now, hindi ko ho sinasabi na on the spot makipagtalo kayo. Wag na wag niyo hong gagawin yan. Dahil baka bunutan kayo ng pulis. Ganito lang. Maraming kwento pwede mangyari. Ganito lang ho yan. Gusto kong matutunan ng lahat ng riders ang salitang ito. Adjudication, yun ho ang solusyon sa problema ng enforcement mangyari sa city, sa LTO, sa PNP or sa MMDA. Adjudicate, kapag pakiramdam nyo ho ay mali ho ang ginawa sa inyo, meron hong adjudication offices na nilalaman yan mga abogado. Parang sila ang tumatayo na judge pagdating sa mga altercation or mga dispute, ika nga, sa mga manghuli. naman yung adjudication office na yan? Well, sa City Hall, kadalasan, sa Pasig, kung saan ho tinutubos ang mga lisensya, sa tabi lang ho nun, ang adjudication office nila, karamihan ho na city, it's a requirement in all LGUs. Kaya sila rin? O mga abogado ho yan. Kapag sila ho nag-rule against the rider, pero ang rider may pinaglalaban, the next step would be to take it to court. Now, kapag umabot ho sa korte yan at nakita ho ng korte na may karapatan naman ho yung rider o tama yung rider, ang nakasalalay dyan ay yung trabaho mismo ng adjudicator. Kasi malpractice yun. Sino bang nagpapasweldo sa adjudicator? Local city po. Hindi kaya one-sided na kaagad ang laban. That's why we have a process. If the adjudication office did not rule fairly, pwede ho natin iangat to sa court. Tapos from the court, we'll decide kapag lumabas ho na nagkamali si adjudicator at tama ho yung rider o yung driver, trabaho ho nila ang nakasalalay dyan. Ganon din ho ang mga enforcer. Kapag sila ho ay nanghuli sa kalsada, mali ho yung pagkakahuli nila, illegal or wrongful apprehension ang nangyari, and then the adjudicator finds that it is wrong at sinabi niyang tama si rider, may corresponding penalty ho yung mga enforcement. Is there any classic example na yung isang rider na nahuli ay nabaliktad ang kanyang apprehension? Marami po. Makati City, we adjudicated loud pipe apprehensions, more than 20 ang dumaan sa MRO. Maybe more na sila na mismo, na hindi na dumaan sa amin, sila mismo. Sa Pasig, meron ho tayong isa, recorded. In-adjudicate niya, nanalo naman siya. Actually technical nga lang ho ang pagkakapanalo, pero the same goes na kapag dumating man yung enforcement, ibabato lahat ng question. Ano ho ang standard? Ano ho ang measuring device? Kailan ho ito pinablish? All the questions regarding its legality, ibabato lang ho yan sa adjudicator. And then the adjudicator will rule whether for or against. So, ibig sabihin yan, Sir Tom,
for the benefit of the listening public, mga riders, minsan po matuto tayo pumunta doon sa mga tamang opisina. Kasi anong nangyayari kasi, Jobert, kapag nahuli sila, Doon na mismo nakikipag-away. nakikipag-away, tapos minsan naman, papahuli sila, tapos babayaran na lang nila yung penalty. They don't know where to go. Oo. Yun. Yun ho ang one of the things na gusto ho naming baguhin, matuto ho tayong tumayo at ipaglaban ang ating karapatan. Dahil kung hahayaan lang ho natin nangyayari ito sa atin, hindi ho tayo makakakita ng pagbabago. At saka parang namimiesta parati ang mga traffic enforcers. Diba? Sir Tom, meron ka pa yata kailangan basahin doon. Good PM po, MX. Binabati ko po ang bumubuo ng inyong programa at ang lahat ng grupo ng Bikers Tribe Explosion na nakikinig ngayon at kay Glenn na nanonood ngayon sa inyo. Hi Glenn. How are you, Glenn? At sa Marikina chapter kay Majimbo Ayun. at kay Woody, Aba, mga ibang panganiban ng Pasig chapter. yan. So naririnig nyo mga taga Pasig chapter ng BTX yan, ano? Oo. Oo, ayan ha. Pag nahuli kayo, dalhin nyo sa, kasi napakahaba nung term eh. Adjudication Office. Di ba? Mamaya pag nagkamali sila ng dinig, kay Juday tayo pupunta. Kasi may Jud eh. Adjudication. Di ba? So ano ba Tagalog ng adjudication? Naku, hindi ko rin ho alam. So yun na yun. At para ho sa kaalaman ng mga tao, ang adjudication ho, hindi ho to regular court. Wala ho kayong babayaran dito. Libre yan. Libreng yan. service ho ito. Libreng Kasi service. baka matakot na naman yung mga riders. Naku, baka may bayad yan. Nahuli na nga ako. Wala whatever ho. na. May penalty. Ganito ho yan eh. Kapag napatunayan na kayo ho ang nagkamali, babayaran nyo ang penalty nyo. Walang extra. Okay. Pagka napatunayan na kayo ho ang tama, nagkamali ho ang enforcer, sosoli ang lisensya ninyo, bibigyan ho kayo ng konting sorry, At saka pasensya, Oo. pero ang enforcer ho ay mapaparusahan. Ayun. Mga Ayan. riders, May pagkakataon na kayo. may pagkakataon na kayo. Hindi po puro kwento, hindi puro text na nagrereklamo po tayo. Meron naman po palang mga paraan. Oho. Diba? Tulad nga ng sinabi ni Sir Jobert ng Motorcycle Rights Organization at ng Motorcycle Advocates of the Philippines, meron pong mga paraan. Hindi po tayo ngawa lang ng ngawa. Reklamo lang ng reklamo. Ang MRO naman ho at saka MAP, willing naman ho kami tumulong. Pero para matulungan ho namin kayo, kailangan ho namin ng Ebidensya. yes, No evidence, Sir Tom? hearsay. No case. Pero ang tanong ko lang, Oh. regular kaya ang office hour niya? Baka kasi yung katulad ng Senate, Na Monday to Thursday, Thursday. 4 days a week lang. Baka Oo, naman sorry okay Sir yan. Jobert, Oo. sinubukan natin tawagan ng office ni Senator Bong Revilla kung siya po ang author ng National Helmet Law, Oo. Monday to Thursday lang pala office. Kailangan iusog natin yung programa natin ng To Thursday para makausap natin si Senator Bong Tama. Ang Diba? adjudication ho natin ay open regular hours. ng office. Mondays to Fridays. So, Yun. meron siyang cut-off na alas 5, parang yung ating mga nag-e-enforce sa Pasig pag alas 10. Wala na. Wala na, pwede na mamiesta yung mga, Yung mga nag-iingay. nag-iingay na kotse, lalo na doon sa Julia Vargas. Meron yan, gabi-gabi, merong isang may-ari ng kotse. Ewan ko kung anong kotse yun, minsan iabangan ko nga eh. Gusto ko batuhin ng bato. Sa Dahil ingay. Sa lakas ng ingay, palagay ko hindi motor yung kotse na yun, and I think it's a big car to produce that noise. Okay. Sobra. Yung siguro yung kailangan tingnan ng ating gobyerno, mapalokal o nasyonal, na ang i-extend nila ang kanilang oras, maging yung sa mga smoke belching. Oo. Kaya nakikita mo pag gabi mas mausok ang karsada. Oo, dahil Wala na nanghuli. doon naglalabasan. Yun ho ang hinahanap natin dito eh. At least ang smoke belching at ang Clean Air Act, meron ho silang implementing rules and regulations. May standards ho na sinusunod at may procedure. Smoke belching? Meron yung kanilang may mga table pa yan kung Oh, anong may mga pasado. table, pero Oo. in the way they check, wala yun, mali lahat yun. May Basta mga na lang grupo. i-floor, yung silinyador. May mga grupo naman ho na tama ang kanilang proseso. So, Kahit pa paano. naman Hindi naman lahat. Oo. Piling lugar lang. Anyway,
Bago, meron pa tayong isang natitirang pag-anunsyo ng Time oras. check, yes. Ngayon po ay 9 na minuto bago mag-alas 3 ng hapon. Yan, binaliktad ko na ha. Okay. At ang time check na ito ay hatid sa inyo ng Cycle Seal. Sulit ang gulong mo with Cycle Seal Tire Sealant. Yan, Sir Peter. Sana naririnig ito ng mga riders natin, no. Yung tire sealant na cycle seal ay napakalaking tulong sa mga riders. Dahil hindi na sila basta-basta magkakaroon ng flat tire situation, di ba? Yes. Yan. So Sir Jobert, ano pa ba ang mga latest galing sa iyong grupo or organisasyon na para maibahagi mo naman sa ating mga giliw na nakikinig sa ating programa? Okay, ito ho meron ho tayong 5 mga panukala na sinusulong ngayon sa Congress. House Bill number 702, providing for motorcycle lanes on all main roads and highways throughout the country, providing penalties for violation thereof and for other purposes. Ito po pinapractice na sa Commonwealth. Atin pong sinusubaybayan maigi ito kung maayos ho ba ang enforcement, maayos ang pamamalakad nito. And then we have House Bill 1902, an act regulating the use and operation of motorcycles, mopeds, and motorized scooters and providing penalties for the violation thereof. Ito po medyo malabo pa. Pero naisulong na sa House Bill, binabantayan po natin ito. Wala pa ho tayong gaanong konkretong detalye kung ano ho ang nilalaman nito. Ano gusto nila i-penalize? Puro penalty lang narinig ko. Ang nakikita ko ho dito mukhang the return of the comeback ng anti-modification law. Okay. And then we have House Bill 2445, prohibiting the riding or transporting of children 7 years old and below on motorcycle along highways. Akala ko medyo Inakyat na ho sa Congress. inakyat na ba? Oo. Kasi 7, paano kung maliit yung bata? Actually, yun nga ho, one of the few things na ating tinitignan at ang nagpro-provide ho kasi ng information dito ang Safe Kids. So, ang Safe Kids naman ho nakikipagdialogo sa motorcycling community. Kabilang na ho ang MRO at MAP at ang safety office ni Mr. Jake Swan. So, lahat ho tayo nagbibigay ho ng advice dyan. Pero sa ngayon, siguro nag-forward na sila ng batas to be adjusted later as we go along. Ano po yun na naman na Yun ang nakakatakot. hirap Tulad ng helmet law, hanggang ngayon yung IRR hindi pa mailabas dahil yung mga henyo dyan sa Congress at sa Senado nilagyan ng period yung batas. Nilagyan nila ng isang standard. Isang standard, walang nakalagay na or equivalent. Dapat meron hong ganun Kasi Kaya ang standard ngayon, na yan. nahihirapan sila maglabas ng IRR kasi Sir Tom, isa lang ang standard nilagay doon sa helmet law. It should be UNECE 22. Kaya isa lang Other standard, wala na. Ito pa, House Bill 3197. Ito ho, medyo mainit ho, marami hong mainit dito. An act mandating the registration of motorcycle helmets to the Land Transportation Office through the use of reflective stickers or plate numbers. Sino congressman yun? Pwede ko bang banggitin? Sige. Okay, introduced by Honorable Christopher Co, Rodel Botocabe, and Alfredo Garbin Jr. Sa lahat ng mga nakikinig, narinig nyo ang pangalan ng mga congressman na yan. I think yung Christopher Co is from Masbate. Ito na ho ulit yung plates on helmet. So, pakitawagan lang inyong mga congressman, super talino sila kamo. Yung kotse nila, yung plaka, lakihan nila at isaksak nila sa ulo ng driver nila kamo. Di ba? Pag hindi, ilagay sa windshield ang mga plate number ng kanilang mga sasakyan. Di ba? Again, this is the same thing kanina ho na sinasabi ho ni Colonel Dulay sa atin. This is again related to criminality. Pero ito ho ang posisyon natin. Why punish the end user? Hindi naman ho sila ang nagkukulang. Kaya nga, ang enforcement ang nagkukulang. Ito, meron pa isang tanong, Sir Jobert. Sir, pahabol lang, narirehistro po ba ang quad bike or ATV? Ang pagkaalam ko, hindi Lahat ho ng motorized vehicle na ginagamit sa public roads, dapat ho
inirerehistro. Pero ang all-terrain, hindi nirerehistro yan dahil hindi pinapayagan sa public road yan. Pero hindi, may mga nakikita akong tumatakbo along... Meron ho. Actually, sa Marikina ho, meron iilang naka-ATV, may mga plaka. Ha? Opo, registered ho sila as MC. Hindi ho pa malinaw ang posisyon ng LTO tungkol dito. Pero ang ATV ho kasi that's considered a recreational vehicle. Oo nga eh. Hindi Dapat ho talaga nakalagay bawal eh. sa public road. Oo. Pero Pag ginamit alam mo mo- naman ho dito sa Pilipinas. Ito, huling pahabol kasi madami na ako nakikita eh. Electric motorcycles, irerehistro ba? Ah, ang Supposedly. motorized ho kasi hindi lang naman ho ibig Internal sabihin ng combustion, motorized oo. internal combustion. Motorized can be electric also at the Pwede. same So, time. dapat irerehistro. Dapat i-rehistro din. Pero anong magiging standard doon? Display? Wala naman displacement. Wala hong displacement yan. Oo. Kung ilang voltahe. Ibang klase, only in the Philippines po mga kaibigan. We only have 4 minutes to go bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Any last few messages for our listeners, Sir Jobet? Yes, Sir Robert? dun ho sa mga nagbibigay ho ng mga reports, maraming salamat sa inyo. Laking tulong nyo ho sa ginagawang advocacy ng MRO at MAP. Pero sana naman ho, kapag nagbigay kayo ng report, samahan nyo ho ng litrato, Ng ebidensya. samahan nyo ho ng kopya ng ticket para ho ating isubmit ito sa mga opisyales at opisina ng gobyerno. And at the same time, kapag kailangan nyo ho ang tulong ng MRO, maaari nyo ho kaming kontakin sa 0921-775-4388 or mag-email lang po sa mro@motorcyclephilippines.com. Yan. Bilis tandaan yan. Siyempre, nasa motorcyclephilippines.com yan eh. So, yun yung isang dream natin, Sir Tom, di ba? Sino ba yung nasa Motorcycle Philippines? Si Sir Bimbo. Sino ba yung nasa MRA? Si Sir J. Paano kaya natin ipagsama yung tatlo rito, no? Na Pag ma-interview. pinagsama mo yan, hindi na ako sasama sa'yo. Oh, dahil puno na tayo rito. Full house. Yes. Kulang ang 1 oras at kalahati. Oh, Sir Tom, for our closing prayers. Yes, let's put ourselves in the presence of God. Lord, we thank you for this afternoon, for this day, for the additional knowledge, and for the fun time. Lord, we would like to just lift up to you all riders, users of motorcycles. May you just keep them safe, bring them home safe.